pala ang nagiging dahilan bakit natapot sila magkaroon ng bagong prangkisa ang ABS-CBN. Maaalala na noong talakayin taong 2020 ang pag-renew sa prangkisa ng ABS-CBN. Inihayag na ni Salceda na batay sa testimonya ng Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Walang nilabag na ownership restriction at walang utang sa buwis ang naturang network company. Inuulat din ng Technical Working Group na nilabag umano ng ABS-CBN ang dating itong prangkisa dahil sa mga sumusunod na dahilan. Ang dating chairman umano nito na si Eugenio Lopez III ay parehong Filipino at American citizen. Ang pagbibigay ng Philippine Depository Receipt na pumapabor umano sa mga dayuhan. At ang pinaka-issue ay ang hindi kaaya-ayang mga programa, pakikialam sa politika, pagtakas sa pagbabayad ng buwis, usapin ng labor practices at iba pa. Inihayag din noon ng TWG na hindi maaaring gamitin ng ABS-CBN ng freedom of the press bilang dahilan para humingi ng prangkisa. Itinanggi ng ABS-CBN ang mga aligasyon kaya't nawala na ang ABS-CBN sa television at radio. Sa utos na rin ng National Telecommunication Commission dahil sa kawalan na nito ng prangkisa. Ngayon ngang muling binuksan ang usapin ng prangkisa ay may banta na muli ang tungkol sa press freedom. Say ng netizen, ay bakit pinipigilan nila na magsalita ang ABS-CBN sa isyu ng politika? Ano ang ikinatatakot na mabunyag?